distractions ko nung college ay yung pagko-computer. Paano i-value ang mga empleyado? Kung kayo po ay nagbabalak na magtayo ng sarili niyong negosyo, patapusin niyo po ang video na ito upang malaman ang mga tips kung paano pahalagahan ang mga empleyado. Ito po si Christine, isang startup founder at isang empleyado na pinagsasabay ang employment at entrepreneurship para maka-execute ng sariling negosyo. Bago po tayo magpatuloy, naalala ko po ang aking karanasan 11 years ago. Muntikan na akong hindi makapag-aral dahil sa financial problem. Bilang panganay, expected na po na makapaghanap ako ng trabaho agad upang makatulong sa aking pamilya. Ngunit nilaban ko po ang aking pag-aaral at humingi po ako ng tulong sa aking kaibigan na makakuha ko ng admission sa isang university sa Iloilo City. Ang gusto ko po sanang kurso ay BS Architecture. Ngunit sa kakulangan sa finances, napunta po ako sa 2 years lateralized course sana sa BIT Architectural Drafting Technology. Sa kurso po na to, tinuturuan kami ng tamang pagdrawing, cut-out, sculpture, lettering, paggawa ng plano, paggawa ng packaging, ng prototype. Tinuturuan din po kami ng AutoCAD, ng rendering, bidding, ng estimate, at building codes. Dahil po nag-change ang curriculum, ay napilitan akong tapusin ang 4-year course. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral dahil po sa tulong ng aking Lord. Tinulungan niyo po ako na makapasok bilang isang working student sa isang handicraft shop. Doon po mas nahasa at mas nagamit ko ang aking skills na natutunan sa aking kurso. At natutunan ko din po doon ang paggawa ng mga trophies, medals, tokens, at iba pang related sa arts and handicrafts. Nagpapasalamat ako sa kanya at sa kanyang pamilya sa understanding, sa patience, at sa suporta. Dami din po akong na-observe sa 4 years na pag-working student ko sa shop na yun. At na-observe ko po paano niya i-handle ang kanyang mga subordinates at kanyang mga customers. Noong mga panahon na yon, isa sa mga pinagsisihan ko kasi hindi ako nakikinig at very distracted akong estudyante. Okay na sana ang aking routine na bahay, classroom, library, shop. Okay na sana yung routine na yon. Ngunit, yung isa sa mga distractions ko nung college ay yung pagko-computer. Sa ngayon po, naging isa na din akong empleyado at nakapagturo na din ako sa isang university. Lahat ng nakuha ko na lessons at observations nung college ako, nung nag-working student ako, in-apply ko po yon sa aking journey ngayon. Malaki ang naging impact ng experience na yon sa naging buhay ko ngayon. Mabalikan po natin ang topic kung paano nga ba i-value ang mga empleyado base sa aking experience at observation. Una po, dapat hindi po natin sila hayaang magutom. Kailangan po nating i-prioritize ang kalusugan at peace of mind ng ating mga empleyado. Kapag po kasi nagkasakit ang ating mga empleyado, magiging dahilan po ito ma-stop ang ating production, kaya maapektuhan ang ating negosyo. Ang pangalawa po doon ay kailangan natin silang i-mentor. Kailangan natin silang i-educate, kailangan natin silang tulungan na mag-grow financially at personally, makatulong at makapagbigay ng impact sa kanilang buhay. At ang pangatlo po ay kailangan natin silang irespeto. Kailangan natin silang irespeto regardless ng kanilang rule sa ating organization or sa ating negosyo. Dahil naniniwala po ako na sa paraan na ito, magtatagumpay ang ating community. Bakit nga ba mahalaga ang pagtrato natin sa kanila ng tama?
Naniniwala po ako na ang pagtrato natin sa ating kapwa, sa ating mga empleyado, ay reflection po ng kung anong klase ng tao tayo. Ang mga taong ito ang magpapatunay kung ano ang ating karakter at kung ano ang ating sinasabuhay, ano ang ating mga prinsipyo, ano ang ating mga pinaniniwalaan, at ano ang ating mga pinaglalaban. Sila po ang ating witness kung ano ang laman ng ating puso at kung anong klaseng tao po tayo. Kaya kailangan nating itrato ng tama ang ating mga empleyado. I am inviting you all to please join me sa pagpili sa entrepreneurship. Madami pa po tayong tatrabahuhin. Madami pa po tayong kailangan gawin upang magawa ng tama ang entrepreneurship. Kaya kung kayo man po ang nangangailangan ng mga merch para sa inyong events at activities, mag-message ka po kayo sa akin at baka matulungan po namin kayo ng aming startup company na ErgoPH. Muli po, ito si Christine, isang startup founder at isang empleyado na pinagsasabay ang employment at pagnenegosyo para makatulong sa pamilya, next generation, sa bansang Pilipinas at higit sa lahat, makapagbigay ng glory sa ating Diyos. Hanggang sa next video, madaming salamat, palangga ko kamo.